The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ating tatalakayin ang panitikan noong panahon ng Batas Militar sa Pilipinas. Isang madilim na kabanata sa ating kasaysayan, ngunit isa ring panahon ng masidhing pagkamalikhain at paglaban sa pamamagitan ng panulat. Noong ika-21 ng Setyembre, 1972, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang Batas Militar sa buong Pilipinas. Sa ilalim ng martial law, ang mga karapatan at kalayaang sibil ay sinupil. Kasama sa mga naapektuhan ang kalayaan sa pamamahayag at panitikan. Maraming mga aktivista at mamamahayag ang dinakip, tinortyur at pinatay. Sa kabila ng matinding sensura, umusbong ang isang grupo ng mga manunulat at aktivista na buong tapang na nagpahayag ng katotohanan sa likod ng rehimeng Marcos. Ang mga binhi ng aktivismo ay nagsimulang sumibol. Ang mga kabataan, estudyante at mga intelektual ay nagsimulang bumuo ng mga lihim na pagpupulong upang magplano ng mga protesta at iba pang anyo ng paglaban. Habang lumalakas ang laban sa batas militar, naging madugo ang mga protesta. Maraming buhay ang nawala, ngunit hindi natitinag ang determinasyon ng mga Pilipino. Ang mga panulat at placard ay namantyahan ng dugo, ngunit ang mga ito ay nagsilbing patunay ng matinding pagnanais para sa kalayaan at hustisya. Sa kabila ng pagpigil, hindi nagpasindak ang mga manunulat. Ang mga nobela, tula, dula at maikling kwento ay naging mabisang sandata laban sa diktadura. Ang mga underground publications tulad ng Pahayagang Malaya at Mr. and Miss Special Edition ay lihim na ikinalat upang ipalaganap ang mga kwento ng pang-aabuso at paglaban. Sa pamamagitan ng mga nobela, tulad ng dekada 60 at Bata Paano Ka Ginawa, ipinakita ang kalagayan ng isang pamilyang Pilipino sa ilalim ng martial law. Isang mamamahayag ang sumulat ng Days of Disquiet, Nights of Rage, isang dokumentasyon ng mga protesta laban sa diktadura. Ang mga dula, nobela at maikling kwento na isinulat noong panahon ng Batas Militar ay nagbigay liwanag sa madilim na yugto ng ating kasaysayan. Ang mga akdang ito ay nagsilbing alaala ng mga sakripisyo at tapang ng mga Pilipino. Ang panitikan noong panahon ng Batas Militar ay hindi lamang naging anyo ng paglaban, kundi isa ring mahalagang bahagi ng ating pambansang alaala. Sa pamamagitan ng mga akda ng mga manunulat na ito, patuloy nating naaalala ang mga aral ng nakaraan at ang halaga ng ating kalayaan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway magsilbing inspirasyon ang mga kwento ng tapang at paglaban sa ating kasalukuyan at hinaharap.